Magandang gabi po mga kabatid. Ngayon ang ating tatalakayin ay ang paksang sambahayan para sa buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Ito po ay pinamagatang sulit na pagtatalaga. Sa ating pagsisimula, ating pong sagutin ang katanungan na ano ang nagiging biyaya sa buhay komunidad para sa iyo? At sa ating pong biyaya, walang sinumang naliligtas ng mag-isa. Ibig sabihin, hindi bilang isang hiwalay na individual o sa sarili niyang lakas, kundi hinihila tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Isinasaalang-alang ang masalimot na ugnayan ng mga tao na bubuo sa isang komunidad ng tao. Ito po ay ayon kay Papa Francisco. Ibinigay sa atin ng Diyos ang regalo at biyaya ng komunidad, isang lugar kung saan maaari tayong lumago sa ating relasyon sa Kanya at sa isa't isa. Ngunit upang lubos nating matanggap ang mga biyayang ito, tinatawag tayong italaga ang ating sarili sa buhay komunidad. Ang pagtatalaga ay hindi madali dahil nangangailangan to ng pagbibigay ng ating sarili. May mga araw na pakiramdam natin ay wala tayong motibasyon na dumalo at may mga pagkakataon na nasasaktan tayo ng iba at natutuksong lumayo. May mga araw na pakiramdam natin ay tuyot ang buhay komunidad at hindi tayo inspirado na magpakita. Gayunpaman, nagiging posible ang pagtatalaga kapag sinimulan nating tignan ito hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang gawa ng pasasalamat at isang pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Diyos at sa Kanyang bayan. Atin tignan ito na sa isang pananaw kung saan binabago ng pasasalamat ang pagtatalaga. Bawat pagsisikap ng buong pagmamahal nating ibinibigay, maging sa pagdalo sa household meeting, pagsama sa assembly, pag-aalay ng ating mga talento at yaman sa paglilingkod o pagbibigay ng ating oras para sa misyon, ay nagiging pagkakataon upang sabihin, "Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ibinigay ninyo sa akin." At tingnan din natin to sa pananaw na ginagawang masaya ng pagmamahal ang pagtatalaga. Kapag kinikilala natin na ang ating paglilingkod ay nagmumula sa pagmamahal na una nating tinanggap, sinisimulan nating ibuhos ang ating oras, talento at yaman ng may kagalakan na ginagawang patotoo ang pag-ibig ni Kristo sa pamagitan ng ating buhay. Habang tinatawag tayong lumago sa pagtatalaga, tinitignan natin ang halimbawa ng ating mahal na Inang Birhen na nagbigay inspirasyon sa atin na magpatuloy sa ating oo sa Diyos at sa ating komunidad. Tulad ng ating mahal na ina, naway talaga natin ang ating sarili ng may buong pagtitiwala, walang takot na pagsuko at tapat na pagiging naririyan. Buong pagtitiwala. Nang sabihin ng anghel kay Maria na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos, hindi siya nagtataglay ng lahat ng kasagutan. Gayunpaman, nagtiwala siya at sinabi, "Mangyari sa akin ayon sa iyong salita." Tulad ni Maria, tinatawag tayong magtiwala sa Diyos kahit na hindi malinaw o mahirap ang mga bagay. Ang kanyang pananampalataya ay nagpapaalala sa atin na manatiling tapat. Naniniwala na ang mga plano ng Diyos ay laging mabuti. Sa parehong paraan, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanyang karunungan sa pagdadala sa atin sa komunidad. Nananabik siyang makita tayo rito, ngunit nangangailangan to ng ating pagtitiwala. Ang paniniwala na ang Kanyang paanyaya ay isang gawa ng pagmamahal at ang pagsasabi ng oo ay maghahatid sa atin upang maging mas malapit sa Kanya. Walang takot na pagsuko. Ang buhay ni Maria ay isang pang-araw-araw na oo sa Diyos, sa pagbati ng anghel, sa pagtakas sa Ehipto, at kahit sa paanan ng krus. Isinuko niya ang kanyang kaginhawahan, ang kanyang mga plano, at maging ang kanyang anak para sa misyon ng Diyos. Sa parehong paraan, ang pagtatalaga sa komunidad
minsan ay nangangahulugang pagharap sa ating mga takot o pagsuko ng ating mga schedule, kagustuhan o ng ating pagiging mapagmataas. Tulad ni Maria, maari nating piliin ang pagsunod dahil sa pagmamahal at pagtitiwala sa mas malaking plano ng Diyos. Maaring hindi natin laging maintindihan kung bakit niya tayo tinatawag na maglingkod, dumalo, o manatiling tapat sa mga mahihirap na panahon. Ngunit, maaari tayong maniwala na dinala niya tayo rito upang ilapit tayo sa Kanya. Tapat na pagiging naririyan. Isinasabuhay ni Maria ang kanyang oo araw-araw. Siya ay kasama ni Elizabeth sa kasalan sa Kana, sa paanan ng krus, at sa panalangin kasama ng mga alagad sa Pentecostes. Ang kanyang tapat na pagiging naririyan ay nagbigay lakas sa unang simbahan. Sa parehong paraan, ang ating pagtatalaga sa komunidad ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging naririyan. Ang pagpiling magpakita, makinig, umakay at magmahal. Sa bawat oras na tayo ay kasama ng isa't isa, ipinapakita natin ang pag-ibig ni Kristo sa ating mga relasyon at tumutulong na palakasin ang katawan ni Kristo. Ayon nga sa unang sulat ni San Pedro, ang bawat isa sa inyo ay dapat gamitin ang anumang kaloob na natanggap upang paglingkuran ng iba bilang tapat na katiwala ng iba't ibang anyo ng biyaya ng Diyos. Ang ating pagtatalaga sa komunidad ay hindi laging madali, ngunit ito ay laging sulit. Kapag pinili nating manatiling tapat sa pamagitan ng pagtitiwala, pagsuko at pagiging naririyan, binubuksan natin ang ating sarili sa biyaya ng Diyos at pinapayagan ang kanyang pagmamahal na dumaloy sa atin patungo sa iba. Nawa ay matuto tayo mula sa halimbawa ng mahal na ina na magtiwala kahit hindi tiyak, sumuko kahit may mawawala, at manatiling naririyan kahit mahirap. Sa paggawa nito, ang ating buhay komunidad ay magiging hindi lamang isang obligasyon, kundi isang buhay na saksi ng pasasalamat at pagmamahal para sa Diyos. At sa ating pagsasama-sama, ano ang umahamon sa iyong pagtatalaga sa buhay komunidad? Ano ang pinagawa sa akin ng Diyos bilang individual at bilang may asawa upang lumago sa aking pagtatalaga sa ating buhay komunidad? At tayo po ay lumabas. Pumili po tayo ng 1 kilos ng pagtatalaga na maaari nating gawin upang lumago sa ating buhay komunidad. Halimbawa, ang regular na pagdalo sa household, pagdalo sa isang liturgical Bible study session, pagsama sa isang mission trip, pagbibigay ng isang talk o panayam, paglilingkod sa isang CLS o LCSC, at marami pang activity. Layunin na may sakat pa rin ito sa huling quarter ng taong ito. Ngayong Setyembre, mag-alay po tayo ng lingguhang rosaryo para sa mga intensyon ng komunidad ng MFC. At huwag po natin kakalimutan ang ating pagbibigay. Ang Diyos po ay bukas palad at bilang tugon, maging mabuti po tayong katiwala sa pamagitan ng ating tuloy-tuloy na espiritual na pagbibigay ng ating ikapu. At sa ating pagpapatuloy sa misyon, umana po tayo ng mga pagkakataon para sa paglilingkod sa ating komunidad at sa Live Christ, Share Christ. Ang mga miyembro po ng MFC na 3 taon pataas na sa komunidad ay nihikayat na magbisyon sa ating sariling lugar o probinsya. Maaari po itong gawin bilang mag-asawa, kasama ang sambahayan o kasama ang pamilya.
Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat at naway patuloy tayong pagpalain ng ating poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.